Na adunay usa ka istorya. Sa usa ka baryo adunay usa ka mag-uuma. Mag-uuma. Farmer na nagatanong o kawayan. Kada adlaw kining mao nga mag-uuma gatanom siya sa liso sa mao nga kawayan. Ya kining bisbisan matag adlaw matag sayo sa kabuntagon o kanunay niya kining atimanon. Milabay ang usa ka tuig wala gihapon niturok o mitubo ang mao nga kawayan nga iyang gitanom. Tungod niya ang iyang mga silingan nagsugod sa pagtamay, pagbiyay o pagkatawa kaniya tungod kay wala lagi say na walay nahimong maayong nga resulta sa iyang gihibok nga pagpananom sa kawayan. Ingon pa ninyo mga tawhana, sayang ang imong panahon nga gigahin sa pagtanom sa usa ka kawayan o sa kawayan nga wala man di ay moturok. Apan ang mao nga mag-uuma nagpadayon lang siya sa pagtanom nga hilom. Wala siya nagreklamo, wala siya muundang sa pagtanom. Kada adlaw iya kining gihimo ang pagtanom ug pagpatiman sa mao nga liso nga iyang gitanom. Milabay ang pila ka mga tuig. Sa ika-5 tuig, kalit lang nga miturok ang mao nga kawayan. Ug sa usa ka bulan, ang kawayan gikan pagturok niabot kini og 30 feet ang gitas-on o sobra pa. O nahimulong niini ang tanan. Apan mingon ang mag-uuma ngadto sa mga tao nga nagtamay niya kaniadto. Ang 5 ka tuig nga walay nakita mao ang panahon nga nagpalig-on sa gamot niini. Kay kung wala tong 5 ka tuig, dili ini makatindog o makasugakod sa hangin. So in other words, kitang tanan o kining pagpaabot nato adunay mga purpose kung nganong kinahanglan nga magpaabot. Ang pulong sa Ginoo nga ako ang pagkaiskutan kaknaas kabungkagon, waiting in silence when God seems silence. Now, in waiting, diya sa paghulat, that's the time that we grow in faith, perseverance, and character. Now, God's silence doesn't indicate His absence. Dili pa sabot nga nagpakahilom ang Ginoo nga wala na siya or wala na ka, dili na nimo siya maabot o ma-reach out or dili na madungog ang imuhang mga pag-ampo. But ang pagpakahilom sa Ginoo usa ka invitation na kita makapahulay diha sa iyahang presensya. Now, when God seems silent, first, know that God is still listening. Kung ang Diyos gani daw nagpakahilom, ibalui nga ang Diyos nagapamati gihapon. Bisan wala siya nagatingo, bisan na silent ang Ginoo, nagapamati na siya. Mao na ato ang timan-an. When God says silent, it doesn't automatically mean that He didn't answer your prayer. Mayroon ka nga, hilo man ang Ginoo, wala man. Di mo siguro ihatay sa Ginoo. Ayaw, pag-una-hunaan na. Ha? Idilipot pasabot, nagpakahilo ang Ginoo, dili niya tubagon ang imong pag-ampo. Nagpasabot lang nga hilom ang Ginoo, nagpasabot lang nga dili dayon niya ihatag ang imong gipangayo diha kaniya. Siguro dili kanato karon adunay mga gi-pray sa Ginoo. Tama ba ko? Ha? Basin na kay gi-pray sa Ginoo. O tingali taas-taas na nga panahon nga nagpaabot ka. Igsuon nadungog na sa Ginoo. Nadungog na sa Ginoo. So don't misinterpret God's silence as rejection.
Ayaw i-misinterpret nga nagpakahilom ang Ginoo dili na kanya tubagon sa imong mga pag-ambot. Ang pagpakahilom sa Ginoo dili pud pasabot na wala kaniya na dungog. It means that He is ready to give you the miracle you ask. While nagapakahilom ang Ginoo, andam ang Ginoo nga maghimo og milagro diha sa imong gipangayo nga kaniya. In 1 John 5:14 nagingon, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Makasalig kita na nadungog niya ang bisan unsa nato nga gipangayo kaniya kung ang atong gipangayo nakapahimuot nga kaniya. So while waiting sa ato ang gipangayo sa Ginoo, make sure na mahimuot ang Ginoo, malipay ang Ginoo sa mao nga ginapray nimo sa iyaha. Kay base nang ginapray nimo sa iyaha, mo'y hinungdan na mahilayo ka sa iyaha, di ginanihatag sa imuha. Base nang hinungdan, base nang imong gipangayo sa iyaha, mo'y hinungdan na ikaw mutalikod nga na kaniya, di ginanihatag sa imuha. So samtang gapaabot ka, gusto sa Ginoo nga may pandayon siya diha sa imong kinabuhi. Mo to gingon ako ganina imuhang para mahimo kang muligon sa imong faith, para mahimo kang balahutayon, o para matabangan ka sa imong karakter nimo. Kaysa sa itong mga kinaiya, di ka kapaabot. Ha? Di ta kahulat. Ug mabasin mo na ang gusto nga trabahoon sa Ginoo sa atoa. Kay kasagaran nato gusto ka gadali, gusto nato shortcut ang tanan. So mo na gusto na trabahoon sa Ginoo ganin kanato. But sigurado nga ihatag sa Ginoo na kanimo ang imong gipangayo basta kay makapahimuot nga na kaniya. And Jeremiah 33:3 nag-ingon, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Even si Prophet Jeremiah nag-ingon siya nga, nag-ingon ang Ginoo nga, call unto me, I will answer you. And I will answer you. Wala man ingon ang Ginoo nga dili kaniya tupagon. Siguro na-delay lang siya tungod atong mga hinungdan na kinahanglan aduna pay pandayon diha sa imong kinabuhi kung wala dayon gihatag diha sa imuha. Ikaduha, when God seems silent, know that silence can be intimate. Hibalui na ang kahilom mahimong makapasuod sa Ginoo. Hibalui na kung ganito na ang pagpakahilom sa Ginoo diha sa imong pag-ampo, mao kini ang mahimong hinungdan na ikaw mahimong mahisuod diha sa Ginoo. Kaya naman, kung sincere ka sa imong gipangayo sa Ginoo, mas pahugdan pagid nimo imong faith sa Ginoo, mas palig-unon pagid nimo na. Kay kung dili ka sincero sa imong ginapray sa Ginoo, maingon dayon ka nga, pero di man tubagon sa Ginoo, pero di man nihatag sa kuha. Di na sa siguro ko. Unda kas pag-ampo, and then the same time, unda po kas pag-alagad sa Ginoo. So, nagpasabot na dili ka sincero sa imong gipangayo sa Ginoo. Mura kag namisita ba sa imong asawa karon? Ha? Na abot ba? Napa dili ay gisubot dayon sa mga bana? Diba, sa unang panahon, ang mga, gusto mo na, Jack, wala ni mo panto sa Dexter? Masay ko na eh, kikhat na siguro ba? Nisugot ako siguro. Ha? Ha? Sa unang panahon niya sa Bible, isa ganito, na ang iyang nagustuhan, si Christian. Pero, ganyan sa nilaban, na kailangan hindi mo maghago, magtrabaho, mo na nasunod sa mga karaang mga Pilipino. Na, kinanglan din mong magbugha sa kahoy dito magkabuog tubig, tapang kagdaro dito sa umasa yung tatay. Para mapakita nito na matinun-anon ka sa iyang anak na gusto dito na, gusto din mo sa mga asawa, dili pareha karon nga, chat na lang ba, uyab na. Sa una din niya na. Katong si Jacob na nakagusto kay Rachel, ganyan sa nilaban na kinahanglan ni mo magtrabaho,
So si Jacob, ato sa dito sa kailaban, nagtrabaho sa dito, nagtabag bugat kahoy, tabag umat, tabag tugway sa mga karnero, nilaban, o unya, labot, ang pito ka tuig. Unya, pag adlaw na karon nakuhaon niya ang kamot ni Rachel. Gitikasan man siyang laban, uginan siyang laban na, oops, na si Leah, magulang ni Rachel, ang ihatag ni Laban. Nato kay Jacob, ino ni Jacob, imo kong gibinuangan, imo kong giilad, nganong imo man kong gihatag, nganong si Leah man na imo gihatag sa mga si Rachel man ang akong gitrabahuan diriya. Napulumusin ko ba ni Laban? Ingon ni Laban, Jacob, ang tradisyon dili pwede magminyo ang manghod hangtod na dili maminyo ang makulang. So, niya, kung interesado gyapon ka kay Rachel, magtrabaho na kung another 7 ka tuig. O di nagtrabaho siya 7 ka tuig. Interesado man sang Rachel. So, pero naasawa na niya si Leah. Pero ang iyang inigugma si Rachel. O di naduhan ng asawa si Leah o si Rachel atong panahon na. Pero nagtrabaho siya 14 ka tuig. 7 ka tuig kay Leah, nasa pagtuon niya nga si Rachel unta. Pero tungkol kay Wakan dihatag sa iya, trabaho na po siya para kay Rachel. Para finally, mapangasawa niya si Rachel. O, di 14 ka tuig. Karon, kailan ako. Gatong text sa una. Puyo. May text ba? Ay, puyo. Reply na buyo. Dito na, so ko na yung kunbo sa mga binuri. Mga alias, alagay, magpatauman, mag-uyag na sa chat, text. Pag aldo ay gulay, inihay ko simplat, di pa mo tagpuan dito sa tagpuanan kayo magpalit-anay ba kung guwapo, hindi ko kaya ako kayo Facebook sa muna, hindi ko mahibalaan sa guwapo, hindi ko guwapo baka wala nga pag uli na sa balay, kaya walang dayan ang aldo ay gulay, makaway niya kuwan ka, kanang si taong gano'n na Indian, in-Indian po din mo ano ba yun? Tungkol kay pag-o nga panahon, wala na itong kinaraan sa una, kaya bisan sa Pilipinas, bisan pagbulit sa kamot ng babae, bawal na. Kaya kung dito ka sa mga nitibo, sa mga lumay, pagbulit pa lang dito sa kamot ng babae, pagkasal naman ba? Ano naman? Pag-ingon, pagkita sa papa, sa babae, o sa iyang mama, magigunitan din yung kamot sa iyang anak na dalaga, wala na. Pangayuwa ka, 7 ka kabayo, 7 ka kapaw, kasal, pakasli, kaya kung di yung pakasal, ihawon ka. Diba? Si Gaber. Si Gaber na. Bisa, pag-ulit lang, pakasla na ni mo. Inanak ka sagrado. Pero karon wala na, pagdali ka sa syudad, tighat-tighat na lang. Di na kinilang kasal. Basta kayo nagkagustuhan, asa tapuyo. Magsukol pa sa ginikanan kay di mo makabuot sa mga kay kami na hinimugmaan. Layas balay. Pag magka-problema, balik ka po sa balay. Ay, mingon man nga, nagkikulat ako. Natirisi. Know that God, know that silence can be intimate. Kasabtan ka paabot ka sa Ginoo, may gusto nga buhaton sa Ginoo sa tuwa. May gusto nga mahitabo ang Ginoo diri kanato. O mao kini mahisuod ta diha kaniya. Dalawa ang John 11:6. Ang gospel sa book of John, nagsulti ka nato may tungod sa story sa higala ni Jesus Christ, si Lazarus. Si Mary and Martha, when Jesus found out that Lazarus was ill, kanang masakiton, ang nabalitaan ni Jesus Christ na si Lazarus kaya sunod-suod na higala masakiton o kamatyon na. Pero imbis na muuli dayon siya, aron mo ato kay Lazarus, aron ayuhon siya. Kung sa mayang gihimo, nagpabilin siya dito sa iyahang gi-stayhan o duha ka gabi unya namatay si Lazarus. Oh. Gani pagabot ani Jesus dito sa kay Martha o ni Mary, gisugdan siya og pabulbol, unya Lord kung naa pa lang kakadri buhi kuntan Ha? Ano naman kay ipahibalungan niya sa kay para buba, kadto lang kay Lazarus kay para maayo niya. Uli ang gyud ta mamatay. Pero si Jesus Christ, miadto siya paglabay sa dukaan lang, hindi nalubong na si Lazarus. Now, and before Jesus arrived, pa dali
in Bethany, Lazarus died. See? Ipaipalo siya 2 days ago, and then reacto siya after 2 days, and then pag-abot niya sa Bethany, isugat siya ni Martha, o ni Maria, o ni Ignacia, patay na sila sa laro. Ang namin palang ka, namin abuhin punta niya siya. Pero wala niya masaktan, wala niya masaktan, na buot lang sa Ginoo, na mahimong mahisuot sila sa Ginoo. Ikaduha, while waiting or waiting in silence. Now, waiting in silence, know that God is in control. Samtang gapaabot ka, hilom ka nga nagapaabot, hibalui nga kontrolado sa Dios ang tanan. God's plan is always the best. Kung magdali ka, kay gusto ka shortcut permanente, posible, hindi mo masinati ang best. Sa marriage, sa kaminyon ba na siya, sa negosyo ba na siya, sa trabaho ba na siya, kung kanunay kang gusto magdali o shortcut, kanunay ang gusto niyo may tabo, posible din mo ma-experience ang pinaka-best na gi-prepare sa Ginoo sa inyo. Ha? Ano ba yung nagbahay sa inyo ang kaminyo? Wala pa. Ya, ibigay. Wala kayo may ikan mo. Nagbuko ako kayo. Kasi sinin lang ka. Magmamaya ba? Don't forget, God's plan is always the best. So sometimes, the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Ha? Usahay ang pagpaabot, sakit. Bilang, ulitaw ka, magaling ka na kayo nagustuhan, pero kay nituo ka lagi nga magpaabot sa hustong panahon, sa gitakda, sa Ginoo nga panahon. Muna naminyo lang ng sa akin, hirap na lang kami, naminyo lang ako, nagustuhan, wala magi ako, yun. Mali, painful, usahay. Pero, nagpakahilom ang Ginoo kay prepare siya something para sa inyo. Because He is always in control. Kontrolado sa Ginoo ang tanan. He is always in control. So, we can say with confidence. Ano makasulti ta uban sa pagsalig? The Lord, yung pa Hebrews 13:6, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Iman ina siya. While waiting, inong tuming nang Ginoo maoy mo tabang kung ayaw kahadlo. Bisa kung sa pag-isulti sa tao. Kung sa pagpaabot, makadungog ka o dili maayo, mga istorya, gikas sa palibot mo, ayaw na, una-una ka. Baliwala ka na. Tungod kay God is on your side. He is your helper. Ayaw kahadlo, bisa kung sa pag-inom na dugo. Ang Hebrews 13:6 na kingon, to ang Mark chapter 4 verse 35 down to 40, ingon pa niya, that day when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, He took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Now, in verse 14, he said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have faith? Katuning panahon nga, nilayag sila diya sa linaw sa Samaria. Kung biabot ang dako kay unos, ug bagyo, ug dagto kay mga balon, gihapak sila, na daw hapit na silang malunod, pero si Jesus natulog lang siya. Tungod sa kalisa nga malunod sila, gitukaw nila si Jesus kasi gingon niya, magtutulog, bangon! Malunod ta! Kasi malunod ta! Ibangon si Jesus,
Christ, ang i-rebuke niya ang maong nga balon, ang ingon niya, hilom. And then hilom ang balon, ni linaw, wala na'y kasamo, wala na'y balon, wala na'y hangin. Sumingon siya, atubang sa siyang mga apostolis, sumingon siya. Anong nahadlok man mo? Pagkagamay sa inyong pagtuo. See? So, kung sa pa'y madungog nato na mga istorya, tungod lang sa imong pagpaabot, ayaw o kaluya sa imong faith diha sa Ginoo. Karong mga panahon na, nabila sa ato, bitang musik bay ang tagamay. Ginagingon sa Bible, and even sa mga karakang mga Kristohanon sa unang panahon, nahapit na bubalik. Pero samtang dadagan ang panahon, kadugay panahon, doon na yung mga Kristohanon na malik na lang sa kalibutan, o panibalik ang Ginoo. Wala nang padayo sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Kaya wala man moabot ang Ginoo. Igsuon, kung magpadala ka sa mga balod, mamuhakit sa imo nga para muhunong ka sa imong faith, nagpasabot lamang siya ng pagkagamay sa imong pagtuo. Pero kung doon na kayo ako nga pagtuo, balik man ang Ginoo, maabdan ka man, inibalik sa Ginoo, maabdan ka sa kamatayon, padayon kang mag-alagad sa Ginoo. Tungod kaya doon na kayo lipon na pagtuo. And katapusan, be courageous and waiting ng God. Pag may sugon sa pagpaabot sa Ginoo, ano man, dagan ka nato talawan, di makapaabot, dahil kayo mo surrender, mo hunong. When we are walking through a time of silence, the first step that we should take is to be honest with the Lord. When we are walking through a time of silence, the first step natong buhaton na mahimo kitang honest, matinud-anon diha sa Ginoo. Matinud-anon ba ka sa Ginoo? Samtang napaabot ka sa ato ang pag-ampo sa Ginoo, pagdating ta sa pag-alagad po sa Ginoo. Dili kasi ka nag-pray sa Ginoo, nakaigipangayo, nagbuod ka alagad sa Ginoo. Ya mayroon ka nga, ano sa pamani mo tubakon na kung di-ampo sa inyo Ginoo? Ang problema siguro na wala pa kagitubag kay nakamamot ka na matinud-anon sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Basin mo rin, ipaabot sa Ginoo. Na anak, gusto dahil ka nga ihatag na ako yung iampo sa kuwa, pero wala ko niya kay panahon sa kuwa. So tagaan atong panahon ng Ginoo maging honest ta diha sa Ginoo mo na ato ang first step na buhaton. Let us bare our hearts before Him, even when our hearts are filled with questions and distress about what seems like the silence of God. Ato ang lig-uno ng atong kasing-kasing bisan pag mapuno kini sa mga pangutana o kabalaka. May tungod sa pagpakahilom sa Ginoo. Anong dumi, igsoon, sa hilom ang Ginoo, nagapamati siya kanina. For God, ilo pa ang Psalms 62:1 sa itong gibasa kanina, for God alone, my soul waits in silence. From Him comes my salvation. Trust in Him at all times, O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So while waiting sa pagpakahilom sa Ginoo, isalig tanan diha sa Ginoo. I-rest, pagpahulay diha sa Ginoo. Kaya kaluwasan nagiga sa Ginoo. So trust Him at all times. Saligi ang Ginoo sa tanang panahon. Kung itugyan ang tibuok nimong kasing-kasing, ingon nga ang Dios mao'y kataguan nimo. Ingon pa si Charles Stanley, our willingness to wait reveals the value we place on what we're waiting. Makita ang value. Kung unsa gyud ka valuable, ka importante ka nang imong ipangayo sa Ginoo. Kung makapaabot ka. Kung di ka kapaabot, basit less valuable ang imong ipangayo sa Ginoo. Ang Psalms 9:10 ingon, those who know your name trust in you. For you, O Lord, do not abandon those who search you. And we know that in all things God works for the good of those who love Him.
who have been called according to. O Lord, do not abandon those who search. Dili kalagi biyaan sa Ginoo igsuon. Yagi na ko ang tanan sa pagtindog. Remember this. You are not alone in your waiting. Kung nagulat ka karon igsuon, wala ka nag-ilusara. Kaya dahil sa mga tao kapaabot. David waited 15 years to be king in his life. Moses waited 40 years. Nagulat siya 40 katuig to lead the Israelites of Egypt. Na magpagawa sila from Egypt ngadto sa yutang sakay na gihatag kaniya. He fled Egypt and wasn't called back to lead his people until he was in his 80 years old. 40 years old siya atong panahon na mibiyag siya sa Egypt. Pero after 40 years, pag-yun siya agad na mipatong sa 80 katuig, ibalik siya sa Egypto. Aron kuwaon niya ang Israelites pagawa sa nason o galahon sa yukang sakad na gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. Sarah waited for 25 years for his appointed child, Isaac. And even Rebekah waited 20 years to give birth to Jacob and Esau. And even Jesus waited 30 years to begin his ministry. The public ministry of Jesus did not begin until he was 30 years old. And the following 3 years of his life were filled by living alongside his disciples and the people. Igsoon, waiting has taught us that when God seems silent, waiting has always been a fulfillment. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalay ko sa Ginoo ni pagkaa sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pulong na remind ka namo may tungod sa pagpaabot, pagkulat Ginoo. Lord, nasayad ka Ginoo sa mga nakakaroon diri pa. Maybe naa sila yung pangayo nila kanino. Pero until karon wala pa nila kini maangkon Ginoo. Lord, nasayad ko sa ikaw, nasayad sa kami nga ikaw, Dios nga andang utubag sa mga pag-ampo kung matinumanan sa mga sakay. In kabalo ko Ginoo, may mga gusto kang mahitabo sa among kinabuhi before di mo ihatag na among ipangayog na kanino. And help us, Lord, na mag-grow me sa among character, mag-grow me sa among faith na nakanimo. Pahi po kami malahuntayon while waiting, Ginoo. Lord, I pray na kining imong mga katawhan, mas mahisuot pag yun nga kanimo while waiting, Ginoo, sa ilang mga ipangayon na kanimo. Huwag ginasalig, pinatugyan kanimo tanan, in Jesus' name I pray. Amen.